Ito, 'di ba? About doon sa mismong impeachment ng Vice Presidente. Ayan, nakikita nyo po mga kababayan, no? Kapag ka-inanalyze nyo po yung pagkakasunod-sunod, kagaya na lang ho niyan, noong 2025, bulto-bulto yung mga hinihingi nilang mga budget po, 2 bilyon. So since na sisili po sila ng Congress, which is kaya nga po sabi natin 19th Congress sa Kongreso, pinupuri ng tao kasi nakikita yung mga ganitong mga issue, no, confidential funds, etc. etc. 19th Congress naman po ng Senado ay sorotesay mga senador ng 19th Congress, kayo ang sinasabing worst, no, worst Senate na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit to mga kababayan? Tingnan nyo po, sabi nung kampo ng prosecution, ready na sila. Sabi ng kampo ni BP Sara, ready na sila with matching 16 lawyers na top lawyers po ng Pilipinas. Piruin mo tapos top lawyer, mamahalin po. Tapos ang mamukat-mukat nating maririnig na depensa po nila, i-dismiss po yung confidential funds, yung impeachment kasi nga daw may ban ng 1 year sa paghahain ng impeachment. Di po ba? Dumali lang sila sa teknikalidad kasi hindi nila kayang i-depensa mga bossing. Ilang senador yan? 18 senador po yung nagkaisa na iudlot o i-delay po yung impeachment, mga kababayan. Biruin nyo po, ito na lang. Nakasaad po sa Konstitusyon ng Pilipinas, agad-agad shall forthwith, dumiretso agad sa paglilitis, pero po ang ginagawa nila kabaliktaran po nun. Ang ginawa po nila mga bossing, delay, no? Yung shall forthwith po nagmukhang shall forthman. Inumpisahan ng kailan? Pebrero. Sabi, June 2, resume kami at umpisahan natin yung impeachment. Dinelay mga kababayan, sa pamamagitan ng 1 week delay kasi hindi natin panapag-aaralan. Sumunod 11, remand naman, ibalik naman po lahat ng ginagawa, kilos nila mga bossing, wala po sa konstitusyon, no? At isa nga po diyan sa bumoto diyan na ibalik po sa Kongreso, mga kababayan, na pwede naman nilang tanungin na ito bang ninyo ay nasa konstitusyon? Ganun lang, hindi yung patagalin pa. Isa nga po diyan si Zubiri mga kababayan, si Zubiri, no? Pinagmumukha ni Zubiri pa na kunyari ayaw niya kay Chis Escudero kasi ganito, ganyan. Pero doon po sa mga sinasabi ni Zubiri, mga bossing, I think that it is a witch hunt. Pag sinabi mong witch hunt kumbaga, inahabol mo lang yun kahit walang ebidensya, inahabol mo lang yun kahit wala kang patunay. Mga bossing, umaapaw, ayan, basahin mo po, I think that it is a witch hunt. Sabi, di ba? Senator Juan Miguel Mig Zubiri, July 7. Ngayon mga kababayan, umaapaw ang ebidensya. Pati na po doon sa bribery, may mga tao na lumantad. Ano sabi dyan, no? Nung DepEd Secretary, Gloria Mercado dati. Ilan daw? I received a total of 9 envelopes labeled Hope, no? Came directly from President o Vice President Sara Duterte. May mga tao na lumalantad at gustong magpatunay at gustong sabihin sa mamamayang Pilipino na ito, may mga nare-receive kaming kumbaga suhol di umano direkta sa Office of the Vice President. Di po ba? Paano nyo sasabihin witch hunt? Paano nyo sasabihin na walang katorya-torya yung impeachment na yan? Pero ito, may mga tao na gustong magpatunay, may mga ebidensya na nakalatag, nag-uumapaw. Ngayon, napaghahalataan po na ang Senado, mga kababayan, sila po yung first defense ng Vice Presidente. Huwag nyo itanggi, halatang halata kayo. Kayo yung nagiging
first defense ng vice-presidente. Tapos second defense na lang, yung mga lawyer nila na mukhang ang pang-depensa ho nila, dismiss. Mamahalin pa yung mga lawyer na yan. Ako, kung ganyan, lawyer, magkano bayan mo? 40 million ako. 40 million. Tapos sasabihin mo lang, dismiss. Kukuha na lang ako ng bobong lawyer. Total naman, ayan, dismiss dahil doon sa technicalidad na may 1 year ban ang impeachment. Hindi ka pa gumastos ng malaki. Di ba? Ako nakikita ko po talaga dito, mga boss chief amo sir, walang depensa itong mga ito. Sa nag-uumapaw na ebidensya, wala silang maidepensa. No? Kasi kung meron naman pong depensa yan, mga boss chief amo sir, madam sir, suke, Congress pa lang ho, ipinaliwanag nila yan. Congress pa lang po, inilabas na po nila yan. Pero wala Hindi ho di ba? Wala tayong narinig po na depensa sa kanila. Paikot-ikot, nagkaroon ng dramahan, may aktingan. Yun lang po yung nangyari. May aktingan, may dramahan, iyakan, ayaw na namin, ganito, ganyan. Hindi na po ako makahinga. Yun po ang katotohanan. Pag naiipit ho sila, hindi na ako makahinga, hindi ko na kaya. Anak ng tinapa. Dahil ako po naniniwala, mga kababayan, kung talagang alam ho nila, yung isasagot nila, at kung talagang legal lang yung kanilang mga ginawa, mga bossing. Kahit po walang lawyer, kahit po sabihin nila na ako na ang tatayo para sa akin, no? Walang problema yan kasi maipapaliwanag nilang maayos. Tsaka lagi ko pong sinasabi, no? Kung ikaw ay yung nasa sitwasyon ng vice-presidente, kung talagang wala kang ginawang illegal, kung wala kang ginawang pagnanakaw, di umano, hindi ka papayag ng, sabi ng mga lawyer ko, dismiss na lang daw, hindi, ayaw ka lamang kumontra sa kanila. Hindi ka papayag ng ganun. Di ba? Ang sasabihin mo, kinuha ko kayo, 16 kayo. Ito yung in-explain ko sa inyo kasi i-explain ho isasalaysay ho yan nung kliyente nila. In-explain ko sa inyo lahat na wala akong sala. Diba? Bakit ngayon dismiss lang? Ihahayaan nyo ba na manatili sa utak ng mamamayang Pilipino na ako ay magnanakaw? Siyempre hindi. Hindi ho ako papayag ng ganon. Kinuha ko kayo, 16 kayo. Wag nyo dismiss. Isalaysay ninyo o ipagtanggol ninyo yung isinalaysay ko sa inyo. Kailangan nyo malinis ang pangalan ko. Di ba? Kung ganyan lang, wag na lang kayo mag-lawyer sa akin kung hindi nyo malilinis, kung dismiss lang. Ano sasabihin ng mamamayang Pilipino? Ayan, si Sara Duterte, may nakahaing impeachment yan noon kaya lang hindi natuloy kasi pinadismiss nila. Sabi nila may 1 year daw, pero hindi na ipagtanggol yung sarili, hindi malinis sa pagnanakaw yan. Yan ang sasabihin ng mamamayang Pilipino. Kayo po ba papayag nun? Pagkamahal-mahal ng lawyer ninyo, hindi man lang nilinis yung pangalan nyo? Siyempre hindi. Pero siyempre, kapag ka ikaw ay may mga gustong itago, talagang ganun na lang ho ang mangyayari. Kahit na anong dahilan, basta wag lang matuloy, okay na sa akin yan. Di po ba? Kahit hindi malinis ang pangalan ko, at least nananatili na questionable o na question mark kung nagnakaw ba ako o hindi sa utak ng mamamayang Pilipino. Ganon ang pagkakaiba ho. Babayad na din lang ako ng lawyer, isama nyo na yung paglilinis ng aking pangalan. Ipaliwanag sa taong bayan. No? Pero kapag ka talagang sasabit, hayaan mo na kung yun yung inisip nila, no? Bahala sila sa buhay nila. Importante, dismiss.